Bumagsak ang metal na tray sa marmol na sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak at tahimik na sala, isang marahas na kalansing na dapat sanay nakayanig sa sinuman. Pero walang kahit anong reaksyon. Napapikit si Lucas James, isang kabaliwan. Ito ang ginagawa niya sa sarili tuwing sasapit ang araw na ito. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit isang kibot lang, kahit isang pagkurap ng mata. Pero laging wala. Sa harap niya, sa tatlong magkakahanay na wheelchair, ay nakaupo ang kanyang tatlong anghel, ang kanyang mga prinsesa, ang kanyang walang hanggang parusa, sina Lyra, Lyra at Lyrica, ang kanyang triplets. Hindi sila gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, mga manikang porselana na nabasag ang kaluluwa sa loob. 3 taon na. 3 taon ng nakabibinging katahimikan. Pinulot ni Lucas ang tray, nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng kasalanan na araw-araw niyang pinapasan. Sir? Ang boses ng kanyang mayordomo, si Mang Edgar, ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ayos lang ako, Edgar. Mahinang sagot ni Lucas. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak. May panibago ba? Opo, sir. Nandito na po siya para sa interview. Si Miss Jasmine. Napabuntong hininga si Lucas. Isa na namang aplikante. Pang-ilan na ba ito? Pang-20? Pang-30? Mga doktor, mga therapist, mga espesyalista mula sa iba't ibang bansa. Lahat sila ay may magagandang kredensyal. Lahat sila ay nangako ng pag-asa. Lahat sila ay umalis na bigo. Papasukin mo siya. Utos niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok sa sala. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting blouse at itim na pantalon. Walang bakas ng karangyaan sa kanyang itsura. Pero ang kanyang mga mata, may kakaiba sa mga mata niya. Hindi ito tumingin kay Lucas. Hindi rin ito tumingin sa karangyaan ng mansyon. Ang mga mata nito ay dumiretso sa 3 bata sa wheelchair. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, may nakita si Lucas na ibang klaseng tingin. Hindi awa, hindi propesyonal na pagtatasa, kundi isang malalim na pag-unawa na para bang nakikita niya hindi ang mga basag na manika, kundi ang mga batang babae na nakakulong sa loob. Good morning, Sir Lucas. Bati ni Jasmine. Ang boses ay mahinahon. Tumangulang si Lucas. Alam mo na siguro ang sitwasyon. Ang mga anak ko, hindi sila nagsasalita. Hindi sila gumagalaw. Nabasa ko po ang file nila, sir. Lahat ng pinakamagagaling na doktor sa mundo, sinubukan na namin. Walang may sakit sa kanila, physically. Pero ang isip nila, blanko. Muling tumingin si Jasmine sa mga bata. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang ayaw niyang gulatin ang mga ito. Yumuko siya ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Hello, Lyra. Hello, Lyra. At hello, Lyrica. Malambing niyang sabi. Ako si Jasmine. Ang ganda ng mga pangalan ninyo. Parang musika. Natigilan si Lucas. Walang sino man sa mga naunang aplikante ang kumausap sa mga bata na parang normal. Palagi silang sa kanya nakikipag-usap tungkol sa mga pasyente. Hindi pa rin gumalaw ang triplets, pero hindi sumuko si Jasmine. Hindi ako doktor. Pagpapatuloy niya ang tingin ay nasa mga bata pa rin. Hindi rin ako therapist, pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga alaala. Tumingin siya kay Lucas. Sir, bago po tayo mag-usap tungkol sa sweldo o sa mga gagawin ko, may isa lang po akong tanong. Ano yon? Walang ganang tanong ni Lucas. Ano po ang paboritong lalabay o kantang pampatulog na kinakanta sa kanila ng kanilang ina? Napakunot ang noo ni Lucas. Sa lahat ng tanong, iyon ang hindi niya inaasahan. Bumalik sa isip niya si Elara, ang kanyang yumaong asawa.
Ang matamis nitong boses habang pinapatulog ang mga bata. Isang pamilyar na sakit ang kumirot sa kanyang puso. Wala nang kumakanta sa bahay na to. Malamig niyang sagot. Hindi yan makakatulong. Akmang tatalikuran na niya ito. Akmang sasabihin na tapos na ang interview nang marinig niya ang isang mahinang himig. Humuhuni si Jasmine. Isang pamilyar na melodiya na matagal nang ibinaon ni Lucas sa kailaliman ng kanyang alaala. Ang kanta ni Elara. Ang himig ay malambing, puno ng pagmamahal, at sa isang saglit, nabasag nito ang mabigat at malungkot na hangin sa buong silid. Tumigil ka, mariing sabi ni Lucas, pero hindi siya pinansin ni Jasmine. Nagpatuloy ito sa paghuni. Ang mga mata ay nakapako sa mga bata. At noon nangyari ito, isang bagay na hindi nasaksihan ni Lucas sa loob ng 1,000 at 75 araw. Sa dulo ng kanang kamay ni Lyrica, ang kanyang bunso, isang daliri, ang bahagyang gumalaw, isang maliit na kislot, pataas, pababa, isang beses lang. Pero para kay Lucas, ang isang kislot na yon ay mas malakas pa sa lindol na yumanig sa buong mundo niya. Ang mansyon ni Lucas James ay isang kaharian ng salamin at marmol. Makintabang sahig, matataas ang mga kisame, at ang bawat muebles ay tila sumisigaw ng karangyaan. Pero para kay Jasmine, habang tinutulak niya ang 3 wheelchair papunta sa hardin, ang bahay ay hindi isang tahanan. Ito ay isang magandang kulungan. Isang malaking mausoleo ng mga alaala. Wala itong init. Wala itong buhay. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang gulong ng mga wheelchair at ang sarili niyang paghinga. Ang ganda ng araw ngayon, di ba? Masayang sabi ni Jasmine sa mga bata, kahit walang sumasagot. Tingnan ninyo, ang daming paru-paro sa mga rosas. Itinigil niya sila sa isang bahagi ng hardin kung saan natatanaw ang isang maliit na fountain. Umupo siya sa damuhan sa harap nila, kapantay ng kanilang mga mata. Alam niyo ba, noong bata ako, pangarap kong magkaroon ng ganito kalaking hardin. Patuloy niya sa pagkukwento. Sabi ko sa kapatid ko noon, kapag may ganito kami, magtatanim kami ng maraming sunflower. Sandali siyang natigilan, isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata, bago niya ito pilit ng nginitian. Okay, mga prinsesa, oras na para suklayin ang mga buhok ninyo. Kinuha niya ang isang malambot na suklay mula sa kanyang bulsa at buong ingat na sinimulang ayusin ang buhok ni Lyra. Habang ginagawa niya ito, patuloy siyang nagsasalita. Kinukwento ang bawat galaw niya na para bang normal ang lahat. Tapos na kay Lyra, ang ganda-ganda mo lalo. Ikaw naman, Lyra. Isang matinis na tunog ng takong sa baldosa ang pumutol sa kanyang ginagawa. At sino ka naman? Nilingon ni Jasmine ang pinanggalingan ng boses. Isang babae ang nakatayo sa may pintuan ng hardin. Matangkad ito, balot ng mamahaling damit at alahas, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa ay puno ng paghamak. Magandang umaga po, magalang nabati ni Jasmine. Ako po si Jasmine, ang bagong house manager. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa babae. House manager? O baka naman isa na namang miracle worker na kinuha ng bayaw ko? Lumapit ang babae, at sa bawat hakbang nito ay tila lalong lumalamig ang hangin. Ako si Beatrice, kapatid ako ng yumaong asawa ni Lucas, at wala akong tiwala sa mga taong bigla na lang sumusulpot na parang kabute. Tumayo si Jasmine. Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo, Ma'am Beatrice. Hindi mo naiintindihan. Mabilis na putol ni Beatrice, ang boses ay matalas. Ang mga pamangkin ko ay hindi mga laruan para pag-eksperimentuhan. Anong alam ng isang simpleng tagapag-alaga sa komplikadong kondisyon nila? Naramdaman ni Jasmine ang kirot sa mga salita nito. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. O baka naman, may iba kang motibo. Patuloy ni Beatrice,
Ang mga mata ay nanguusig. Isang mayamang byudo, isang malaking mansyon. Napakagandang pagkakataon para sa isang oportunista, hindi ba? Napayukom si Jasmine ng kanyang mga palad. Bumalik sa isip niya ang isang pangako na binitiwan niya sa sarili sa harap ng isang puntod sa ilalim ng malakas na ulan. Hindi na ulit ako susuko. Huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ni Beatrice. Ma'am, nandito po ako para alagaan ang mga bata. Iyon lang po ang motibo ko. Talaga ba? Hamon ni Beatrice. Tumingin ito sa paligid na para bang nandidiri. Lucas! Lucas! Nasaan ka? Halika rito at ipaliwanag mo ang kabaliwan na ito. Sakto namang lumabas si Lucas mula sa loob ng bahay. Baka sa mukha niya ang pagod. Beatrice, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ako dapat ang magtanong niyan. Sino ang babaeng ito? Pinababayaan mo na lang ba ang mga anak mo sa kung sino-sinong hindi kwalipikado? Sigaw ni Beatrice. Ako ang nagpasya nito. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Matatag na sabi ni Lucas. Ngumisi si Beatrice, isang nganggisis na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Lucas, ang boses ay bumaba, na parang isang bulong na puno ng lason. Pagkakataon, Lucas, 3 taon na. 3 taon mo nang pinapahirapan ang mga bata sa bilangguang ito. At ngayon, ito ang solusyon mo? Isang hamak na katulong? Hindi nakasagot si Lucas. Nakita ni Beatrice ang kanyang kahinaan. Tumingin siyang muli kay Jasmine na may pagbabanta bago ibinalik ang tingin kay Lucas. Pakinggan mo akong mabuti, Lucas. Mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat. Kung hindi mo aalisin ang babaeng yan ngayon din, idadaan ko ito sa batas. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon at yaman ko para patunayan sa korte na isa kang pabayang ama. Ang banta ni Beatrice ay nanatili sa hangin, mabigat at nakakalasong parang usok. Pagkatapos niyang umalis, ang hardin ay tila mas lalong naging tahimik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng nagbabadyang panganib. Pinagmasdan ni Lucas si Jasmine na dahan-dahang ibinabalik ang mga bata sa loob ng bahay. Walang bakas ng takot sa mukha nito, tanging determinasyon lamang. Kinagabihan, hindi mapakali si Lucas. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Beatrice. Ang banta ng demanda, ang posibilidad na mawala sa kanya ang mga anak niya. Ang madaling solusyon ay paalisin si Jasmine, ibalik ang lahat sa dati, sa ligtas, ngunit walang pag-asang katahimikan. Pero sa tuwing iisipin niya iyon, nakikita niya ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Lyrica. Isang maliit na kislap sa gitna ng 3 taong kadiliman. Kinabukasan, pinatawag niya si Jasmine sa kanyang opisina. Binibigyan kita ng 1 linggo. Seryosong sabi ni Lucas, hindi ito tinitingnan sa mata. 1 linggo para patunayan na may magagawa ka. Kapag wala akong nakitang pagbabago, kailangan mo nang umalis. Hindi nagreklamo si Jasmine. Tumango lang ito. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Salamat po, sir. 1 linggo. Gagamitin ko po yun ng mabuti. Sa sumunod na mga araw, pinanood ni Lucas si Jasmine mula sa malayo. Nakita niya kung paano nito kinakausap ang mga bata na parang naririnig siya. Nakita niya kung paano nito idinidikit ang mga kamay ng triplet sa mga dahon at bulaklak sa hardin na para bang nais niyang iparamdam sa kanila na buhay pa ang mundo sa kanilang paligid. Isang hapon, habang naglilinis si Jasmine sa pasilyo sa 2 palapag, napansin niya itong nakatayo sa harap ng isang pinto sa dulo ng hallway. Ang tanging pinto na laging nakakandado. Sir Lucas! Tawag ni Jasmine nang mapansin siya nito. Pasensya na po. Ano pong silid ito? Natigilan si Lucas. Private study yan ng asawa ko. 3 taon. 3 taon nang walang sino mang bumubukas sa pintong yan. Maging siya. Ang silid na yon
ang sentro ng kanyang masasayang alaala at ng kanyang pinakamasakit na bangungot. Gusto mo bang pumasok? Tanong niya. Hindi niya alam kung bakit lumabas iyon sa kanyang bibig. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Jasmine. Kung okay lang po sa inyo. Naglakad si Lucas papunta sa isang cabinet. Kinuha ang isang maliit at halos kinalawang ng susi. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniaabot ito kay Jasmine. Mahilig siya sa musika. Halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahang ipinasok ni Jasmine ang susi sa seradura. Isang mahinang kalansing ang umalingaw-ngaw nang bumukas ang pinto. Ang amoy ng alikabok at mga lumang libro ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting kumot, mga multo ng nakaraan. Sa gitna ng silid, may isang malaking bagay na natatakpan din. Lumapit si Jasmine at marahang hinila ang kumot. Isang grand piano, itim at makintab sa ilalim ng alikabok. Walang nagsalita. Hinaplos ni Jasmine ang mga tiklado at pagkatapos ay umupo. Itinaas niya ang takip ng piano at pinindot ang isang nota. Ang tunog na lumabas ay bahaw, wala sa tono, ngunit para kay Lucas, ang notang yon ay parang isang sigaw na gumising sa bawat tulog na alaala sa loob ng bahay. Pinagmasdan niya si Jasmine habang nililibot nito ang tingin sa silid, hanggang sa mahagip ng mga mata nito ang isang bookshelf. May isang libro doon, nakakaiba sa lahat, isang leather-bound journal. Kinuha ito ni Jasmine. Tumingin ito kay Lucas na para bang humihingi ng pahintulot. Dahan-dahang tumango si Lucas. Binuklat ni Jasmine ang unang pahina. Ang magandang sulat kamay ni Elara ang bumungad sa kanila. Para sa aking Lucas, mahinang basa ni Jasmine. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na akong pagkakataong masabi sa'yo. Napalunok si Lucas, naramdaman ang pagbara sa kanyang lalamunan. Nagpatuloy si Jasmine sa pagbuklat ng mga pahina. Ang mga mata niya ay mabilis na tumatakbo sa mga nakasulat, hanggang sa bigla siyang natigilan sa isang entry. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Lucas. Tumingin sa kanya si Jasmine. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at realisasyon. Dahan-dahan niyang itinuro ang isang linya sa journal. Ang laki ng pinag-awayan namin kagabi. Nanginginig na basa ni Jasmine. Nagsigawan kami. Sana lang hindi naririnig ng mga bata ang lahat. Ang mga salitang yon mula sa journal ni Elara ay tumatak sa isipan ni Jasmine na parang isang mainit na bakal. Sana lang hindi narinig ng mga bata ang lahat. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang 3 taong katahimikan, ang mga blangkong tingin, ang pagtigil ng kanilang mga mundo sa eksaktong sandali ng pagkamatay ng kanilang ina. Hindi ito sakit. Hindi ito trauma na nagdulot ng pagkasira ng isip. Ito ay isang desisyon, isang sumpa na sila mismo ang gumawa. Kinabukasan, may ibang plano si Jasmine. Hindi na niya dinala ang mga bata sa hardin. Sa halip, sa tulong ni Mang Edgar, maingat nilang itinulak ang 3 wheelchair papasok sa nakakandadong silid ni Elara. Ang amoy ng alikabok ay nanatili. Ngunit ngayon, para kay Jasmine, ang bawat piraso nito ay isang bakas, isang ebidensya. Iniwan niya ang mga bata sa harap ng grand piano. Ang mga mata ni Lyra, Lyra at Lyrica ay nanatiling nakatitig sa kawalan, hindi nagpapakita ng anumang reaksyon sa pagbabago ng kanilang kapaligiran. Huminga ng malalim si Jasmine at naupo sa harap ng piano. Muli niyang binuklat ang journal ni Elara. Sa isang pahina kung saan may nakasulat na pamagat ng isang kanta. Isang komposisyon na si Elara mismo ang gumawa para sa kanyang mga anak. Pinindot niya ang mga tiklado. Ang mga unang nota ay mali-mali at wala sa tono. Ngunit hindi siya tumigil. Paulit-ulit niyang sinubukan. Pinapakiramdaman ang bawat tunog. Hinahanap ang tamang melodiya na inilarawan sa journal.
Unti-unti, nabuo niya ang kanta. Isang himig na malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Habang tumutugtog, tinitingnan niya ang mga bata. Sa una ay wala. Pero habang inuulit niya ang pinakapuso ng kanta, ang bahagi kung saan ang melodiya ay tila umaakyat sa langit, nakita niya ito. Isang butil ng luha, tahimik na dumaloy mula sa mata ni Lyra, ang panganay. Sinundan ng isa pa mula kay Lyra at isa pa mula kay Lyrica. Hindi sila kumukurap, hindi sila humihikbi. Tanging mga luha lamang ang dumadaloy sa kanilang mga pisngi, mga tahimik na ilog ng kalungkutan na sa wakas ay natagpuan ng daan palabas. Alam na ni Jasmine. Sigurado na siya. Napatigil siya sa pagtugtog. Ang biglaang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Narinig niyo, di ba? Mahinang tanong ni Jasmine. Ang boses ay basag. Narinig ninyo ang pag-aaway nila mama at papa niyo noong gabing iyon. Walang reaksyon. Akala niyo kasalanan niyo. Pagpapatuloy niya, nararamdaman ang sarili niyang mga mata na nag-iinit. O baka naman, akala niyo kasalanan niya. Kasalanan ng papa ninyo? Tumingin siya sa kanilang tatlo, sa kanilang mga mukha na basang-basa na ng luha. Kaya kayo na nahimik. Bulong niya. Ang realisasyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi dahil hindi niyo kaya, kundi dahil ayaw ninyo. Ito ang parusa niyo sa kanya. Ito ang paraan niyo para protektahan ang alaala ng mama niyo. Isang sumpang katahimikan. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos magpabuwal sa kanya. 3 taon. 3 taon na pinaniniwalaan ng lahat, lalo na ni Lucas, na sila ay mga biktima ng isang trahedya. Pero ang totoo, sila ay mga batang sundalo na nagbabantay sa isang lihim na labis na masakit para bigkasin. Kinailangan niyang sabihin ito kay Lucas. Ngayon din, pero paano? Paano mo sasabihin sa isang ama na ang mga anak na akala niya'y kailangan ng lunas ay sa katunayan ang mga hukom na nagpataw sa kanya ng pinakamatinding sentensya? Iniwan niya ang mga bata sa silid sa ilalim ng pagbabantay ni Mang Edgar. Nagmamadali niyang tinungo ang opisina ni Lucas sa ibaba. Ang puso niya ay kumakarera, isang halo ng takot at katiyakan. Kumatok siya at pumasok nang hindi na naghihintay ng sagot. Nakataas ang tingin ni Lucas mula sa mga papeles. Ang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Anong kailangan mo? May pagbabago ba? Huminga ng malalim si Jasmine. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Sir Lucas, kailangan po nating mag-usap. Tungkol saan? Hindi po tungkol sa sakit ng mga anak ninyo. Sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Pinipilit na iparating ang bigat ng kanyang mga salita. Kundi tungkol sa pangako nila. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Lucas na dahan-dahang napalitan ng iritasyon. Anong pinagsasasabi mo? Ang salitang pangako ay binitiwan ni Jasmine na parang isang bato na bumagsak sa napakatahimik na lawa ng opisina ni Lucas. At ang mga alon na nilikha nito ay nagsimulang wasakin ang pader na 3 taon niyang maingat na itinayo sa paligid ng kanyang puso. Pangako? Binitawan ni Lucas ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling kahoy ng kanyang mesa ay tila isang putok ng baril. Anong klaseng kalokohan? Yan, Jasmine. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Ito ang itsura ng bilyonaryong CEO na kinatatakutan sa boardroom, hindi ang amang nagdadalamhati. Sir, pakiusap. Pakinggan niyo muna ako, sabi ni Jasmine. Pinipilit na huwag matinag sa matalim na tingin nito. Ang journal ni Ma'am Elara, ang musika, ang mga luha nila kanina. Mga luha? Putol ni Lucas, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tunog na walang bakas ng saya. Umiyak sila? Jasmine, baka naman guni-guni mo lang yan. Baka masyado ka nang dinidibdib ang trabaho mo.
at nakakakita ka na ng mga bagay na gusto mo lang makita. Hindi po ako nagkakamali, giit ni Jasmine. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Umiyak sila nang tugtugin ko ang kanta ng mama nila at alam ko na kung bakit. Dahil nandoon sila, narinig nila ang lahat. Biglang tumayo si Lucas. Ang bigat ng kanyang katawan ay nakasandal sa mga palad na nakadiin sa mesa. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong na puno ng pinipigilang galit. Tapusin mo na yan. Lumalampas ka na sa linya mo. Sir, ang pag-aaway ninyo ni Ma'am Elara, bago siya. Sinabi ng tumigil ka. Ang sigaw ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, garalgal at puno ng sakit. Sa isang iglap, nawala ang kontroladong bilyonaryo at lumabas ang isang lalaking sugatan, isang lalaking pilit, na tinatakasan ng isang multo na si Jasmine ngayon ay pilit na inihaharap sa kanya. Paano mo nalaman yan? Tanong niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Nakalagay ba yan sa journal? Ang lahat ba ng sikreto ng pamilya ko ay binasa mo na parang isang chismis sa tabloid? Nandoon po ang pahiwatig, pero hindi yun ang punto. Hindi! Lumakad siya paikot sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may pagbabanta. Para siyang isang hayop na nasukol. Pumasok ka sa bahay ko, binuksan mo ang mga nakasarang pinto, binasa mo ang mga pribadong sulat ng asawa ko. At ngayon, gumagawa ka ng mga walang basehang teorya tungkol sa mga anak ko. Baka oras na para tapusin natin ang isang linggong pagsubok na ito. Ngayon din. Ang banta ng pagpapatalsik ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ngunit hindi natinag si Jasmine. Nakita niya ang nasa likod ng galit ni Lucas. Isang matinding takot na harapin ang katotohanan. Gawin niyo po ang gusto ninyo, sir. Mahinahon niyang sabi. Pero bago niyo ako paalisin, tanungin niyo ang sarili niyo. Alalahanin niyong mabuti ang gabing iyon. Tinalikuran na siya ni Lucas. Ayaw na nitong makinig. Alalahanin niyo kung saan kayo nag-away. Pagpapatuloy ni Jasmine, ang boses niya ay sumusunod sa kanya na parang anino. Sa hallway ba? Malapit sa kwarto nila. Bukas ba ang pinto ng kwarto ng mga bata, Sir Lucas? Kahit bahagya lang. Napahinto si Lucas. Ang kanyang likod ay nanigas na parang bato. Ang tanong na yon ay nagbukas ng isang siwang sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang alaala. Isang pira-pirasong imahe ang biglang sumalakay sa kanyang isip. Ang matataas nilang boses ni Elara. Ang galit. Ang mga masasakit na salita na ibinato nila sa isa't isa. At pagkatapos, ang isang guhit ng liwanag. Isang maliit na siwang mula sa pinto ng kwarto ng mga bata, tumatagos sa madilim na hallway. Noon, isa lamang itong detalye na hindi niya pinansin. Masyado siyang bulag sa kanyang galit. Pero ngayon, ang maliit na detalyeng iyon ay bumalik para sampalin siya ng isang napakasakit na katotohanan. Hindi, bulong niya sa sarili, napailing. Hindi maaari. Hindi nila kailangan ng doktor, Sir Lucas, sabi ni Jasmine. Ang boses ay malumanay na ngayon, puno ng simpatya. Kailangan nila ng ama na handang umamin sa katotohanan. Gaano man ito kasakit. Hindi lumingon si Lucas. Hindi niya kaya. Pakiramdam niya, kapag hinarap niya si Jasmine, haharapin niya ang isang salamin na magpapakita kung sino talaga siya. Isang duwag. Isang amang naging sanhi ng pagdurusa ng sarili niyang mga anak. Umalis ka na. Mahina niyang utos. Ang boses ay halos hindi na marinig. Sir, sinabi nang umalis ka na. Nang marinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto, naiwan si Lucas sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bumubulong na akusasyon. Ang mga salita ni Jasmine ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang sumpang katahimikan. Ito ang parusa niyo sa kanya. Naglakad siya papunta sa bar sa isang sulok
at nagsalin ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Umaasang papatayin nito ang apoy na nagsisimulang sumunog sa kanyang lalamunan, sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa. Pero hindi ito namatay. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tunog ay marahas sa loob ng silid. Hindi pamilyar ang numero, ngunit sinagot niya ito, desperadong maghanap ng ibang iisipin. Hello? Si Mr. Lucas James po ba ito? Isang formal at walang emosyong boses ang sumagot. Nagsasalita po ako mula sa law office ni Attorney Delgado. Tumatawag po ako para formal na ipaalam sa inyo na ang aming kliyente, si Mrs. Beatrice Sandoval, ay opisyal nang nagsampa ng petisyon para sa full custody ng inyong 3 anak sa kadahilan ng psychologically damaging and toxic living environment. Bumagsak ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Lucas. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay nakabibingi. Isang malaking bitak ang nabuo sa sahig, katulad ng bitak na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang balita tungkol sa demanda ay parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa buong mansyon. Pinapatay ang anumang natitirang pag-asa na isinilang ilang araw lamang ang nakalipas. Para kay Jasmine, ang bawat sulok ng bahay ay tila mas lalong lumamig. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat at mas mapanumbat kaysa dati. Naging isang multo muli si Lucas. Nagkukulong ito sa opisina at ang tanging senyales na buhay ito ay ang mahinang kalansing ng bote at baso na naririnig niya kapag napapadaan siya sa pasilyo sa kalaliman ng gabi. Iniiwasan nito ang lahat, ang mga bata, si Mang Edgar, at lalo na siya. Ang koneksyon na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Isang umaga, dumating si Beatrice. Ang kanyang presensya ay hindi na maingay at galit. Mas masahol pa, siya ay kalmado. Ang kanyang mga galaw ay may kumpiyansa at ang kanyang mukha ay may bahid ng awa na mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. Para siyang isang reyna na bumisita sa isang bumagsak na kaharian. Naabutan niya si Lucas sa sala, nakatitig sa kawalan, baka sa mukha ang kakulangan sa tulog. Nakita mo na ba kung anong ginawa mo? Mahinahon niyang sabi, habang pinagmamasdan ang mga bata na tahimik pa ring nakaupo sa kanilang mga wheelchair. Tingnan mo sila, Lucas. Tingnan mo ang resulta ng pagiging matigas ng ulo mo. Umalis ka rito, Beatrice. Walang lakas na sagot ni Lucas. Amoy alak ang kanyang hininga. Aalis ako, pero babalik ako, kasama ang mga abogado ko at ang korte. Sagot niya. At para lang malaman mo, mayroon na akong testigo. Naalala mo ba si Yaya Nelia? Ang dating yaya nila bago ang aksidente? Handa siyang tumestigo sa korte kung gaano ka kadalas wala sa bahay, kung paano mo laging inuuna ang trabaho kaysa sa pamilya mo, kung paano mo pinabayaan si Elera hanggang sa kanyang huling sandali. Nakita ni Jasmine ang pagyanig sa mga balikat ni Lucas. Bawat salita ni Beatrice ay isang dagok, isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kumunoy ng pagkakasala. Hindi na ito natiis ni Jasmine, hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Hindi na ulit siya tatayo lang sa isang tabi habang ang isang taong mahalaga sa kanya ay unti-unting nilalamo ng kadiliman. Nang gabing iyon, kumatok siya sa pinto ng opisina ni Lucas. Hindi ito sumagot, kaya dahan-dahan niya itong binuksan. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa bintana, nagbibigay liwanag sa mga walang laman na bote sa kanyang mesa. Sir Lucas, mahina niyang tawag. Ano na naman? Inis na tanong nito. Hindi lumilingon. Kailangan niyo pong lumaban, sabi ni Jasmine. Ang boses ay puno ng pakiusap. Huwag po ninyong hayaang kunin niya ang mga bata.
Biglang humarap si Lucas. Ang mga mata ay namumula sa galit at alak. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Labanan? Paano ako lalaban, Jasmine? Totoo lahat ng sinasabi niya. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit ganito ang mga anak ko. Hindi po totoo yan. Totoo, sigaw niya. At lalo lang lumala ang lahat ng dumating ka. Binuksan mo ang mga sugat na dapat sana'y nakabaon na. Binigyan mo ako ng pekeng pag-asa. Ang akusasyon ay parang isang sampal, ngunit hindi umurong si Jasmine. Hindi po pekeng pag-asa ang katotohanan. Giit niya, lumalakas na rin ang kanyang boses. Anong alam mo sa katotohanan? Hamon ni Lucas, tumatayo. Anong alam mo sa pagkawala ng isang taong mahal mo? Sa pakiramdam na sana ikaw na lang ang nawala? Sa bigat ng pagsisisi na araw-araw mong dinadala? Napahinto si Jasmine. Ang mga mata niya ay biglang nanlamig, napalitan ng isang kalungkutan na hindi pa nakikita ni Lucas dati. Marami po akong alam dyan, sir. Sagot niya. Ang boses ay nanginginig na ngayon. Puno ng isang sakit na matagal na niyang itinatago. Marami akong alam sa pagsisisi dahil ako rin. May pinabayaan ako. May isang taong nangailangan sa akin na hindi ko natulungan. Isang taong nawala dahil sa aking pagkukulang. Ang kanyang pag-amin ay nagpabitin sa hangin. Ngunit si Lucas, sa kanyang pagkalasing at pagkasuklam sa sarili, ay hindi ito narinig bilang isang pag-unawa. Narinig niya ito bilang isang hamon. Kung ganoon, dapat alam mo na walang lunas dito. Galit niyang sabi. Walang solusyon. Kaya tigilan mo na ang pakikialam mo sa buhay ko. Sa buhay ng pamilya ko. Sa kanyang galit, dinampot niya ang baso sa kanyang mesa. Sa isang mabilis na galaw, ibinato niya ito. Hindi ito itinutok kay Jasmine, ngunit sa kanyang pagkalasing, tumama ito sa pader sa likod niya, ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatigil ang lahat. Tumingin si Jasmine sa mga bubog na kumalat sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lucas. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na galit, kundi gulat at takot sa sarili niyang ginawa. Pero huli na ang lahat. Isang matalim na hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Lucas. Isang sigaw ng isang taong nasukol at nasasaktan. Labas! Ang umaga ay dumating, ngunit hindi nito dala ang liwanag. Para kay Lucas, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang opisina ay tila nangungutya, isang paalala ng isang bagong araw na kailangan niyang harapin, ngunit wala na siyang lakas para dito. Ang mga basag na bubog mula sa itinapon niyang baso ay nalinis na, ngunit ang mga pira-pirasong piraso nito ay nanatili sa kanyang isipan, isang matalas na simbolo ng kanyang sariling pagkabasag. Ang huling nakita niya sa mga mata ni Jasmine bago ito tumalikod, isang halo ng sakit, awa at takot, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Gusto niyang habulin ito. Gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang halimaw na iyon. Pero paano? Paano mo aayusin ang isang bagay kung ikaw mismo ang dahilan ng pagkasira nito? Kaya nanatili siya sa kanyang silya, isang bilanggo ng sarili niyang kahihiyan. Tanghali na nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Hindi niya ito pinansin, ngunit ilang sandali pa, narinig niya ang mga boses sa sala. Ang malamig at awtoritatibong boses ni Beatrice at isa pang boses ng isang babaeng hindi niya kilala. Pinilit niyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang opisina nang bahagya lamang. Nakita niya si Beatrice, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng may daladalang folder at may seryosong mukha, isang social worker. Mr. James? Formal na sabi ng social worker nang mapansin siya nito. Ang boses ay walang emosyon. Narito po kami dala ang isang court order
para sa isang temporary protective supervision. Dahil sa mga alegasyon ng kapabayaan, kailangan naming i-assess ang kalagayan ng mga bata at ng kanilang tirahan. Ang mga salitang iyon ay hindi na parang isang banta. Ito na ang katuparan. Ito na ang hatol. Wala nang natirang lakas si Lucas para lumaban. Tila naubos na ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Pinanood lang niya sila na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya. Habang kinakausap ni Beatrice ang social worker sa isang mahinang boses, puno ng pekeng pag-aalala, siya na ngayon ang kontrabida sa sarili niyang tahanan. At noon, mula sa siwang ng pinto, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na figura. Si Jasmine. Naglalakad ito sa pasilyo. Hila-hila ang isang maliit na bag. Ang parehong bag na dala nito noong una itong dumating. Paalis na ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang napakaikling segundo. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita ni Lucas ang lahat. Ang sakit, ang panghihinayang, ang bigong pag-asa. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Walang galaw. Isang tahimik na paalam na mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagkatapos, tumalikod na ito at nagpatuloy sa paglakad palabas ng kanyang buhay. Isinara ni Lucas ang pinto. Napasandal siya rito, napapikit, at hinintay na gumuho ng tuluyan ang kanyang mundo. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isang bagay sa kanyang mesa ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang journal ni Ellara. Naiwan ito ni Jasmine. Nakatupi ito sa huling pahina kung saan may sulat. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa, ang mga huling salita na isinulat nito para sa kanya. Mahal kong Lucas, isinusulat ko ito dahil hindi ko masabi sa iyo ng personal. Masyado tayong nasasaktan pareho. Pero ano man ang mangyari, ano man ang pagkakamaling nagawa natin, mangako ka sa akin. Mangako kang hindi mo hahayaang lamunin ka ng pagkakasala. Hindi kanya pag-aari. Ang mga anak natin, kailangan nila ang kanilang ama. Kailangan kanila, Lucas. Hindi isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng bahay na ito. Kailangan nila ang pagmamahal mo. Buuin mo ulit ang sarili mo. Para sa kanila. Sa ilalim ng sulat, sa gilid ng pahina, may isang maliit at halos tuyo ng patak. Isang bakas ng luha. Alam niyang hindi ito kay Ellara. Ito ay kay Jasmine. Ang bigat ng mga salita ni Ellara mula sa nakaraan at ang tahimik na paniniwala ni Jasmine mula sa kasalukuyan ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. At sa wakas, ang pader na matagal niyang itinayo ay gumuho. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Lucas, isang tunog na nagmula sa kailaliman ng isang kaluluwang pagod ng tumakbo. Ang mga salita ni Ellara at ang luha ni Jasmine ay parang kidlat na gumising sa natutulog na kaluluwa ni Lucas. Ang paghikbi ay naging isang mahabang pag-iyak. Isang pag-iyak na hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang malinaw at napakasakit na pag-unawa. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong liwanag. Hindi na ito ang blangkong tingin ng isang taong sumuko, kundi ang determinadong liwanag ng isang amang handang gawin ang tama. Gaano man ito kahirap. Binuhat niya ang journal ni Ellara. Hinawakan ito na parang isang sagradong bagay. Lumabas siya ng kanyang opisina, hindi na nagtatago sa anino, at dumiretso sa sala. Naroon pa rin sina Beatrice at ang social worker, abala sa pagmamasid sa kanyang mga anak. Hindi niya sila pinansin. Ang mundo niya ay lumiit sa tatlong figura na nakaupo sa wheelchair. Naglakad siya papunta sa harap ni Lyra, Lyra at Lyrica. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, lumuhod siya sa kanilang harapan. Hindi bilang isang bilyonaryo, hindi bilang kanilang tagapag-alaga, kundi bilang kanilang ama na humihingi ng kapatawaran. Mga anak, simula niya.
Ang boses ay basag ngunit klaro. Sapat na para marinig ng lahat sa silid. May kailangan akong sabihin sa inyo. Napatigil sa pag-uusap sina Beatrice at ang social worker. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Noong gabing nawala si Mama. Pagpapatuloy ni Lucas, naramdaman ng bawat salita na parang bubog sa kanyang lalamunan. Nag-away kami. Isang malaking pag-aaway. Nagsigawan kami at nagsabihan ng mga masasakit na salita. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Hinahanap ang kanilang mga mata kahit na ang mga ito ay nakatitig sa kawalan. Ang huling sinabi ko sa kanya, ang huling sinabi ko sa mama ninyo ay sana magkaroon ako ng espasyo para sa sarili ko. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. At pagkatapos umalis siya at hindi na bumalik. Kasalanan ko yon. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang makita nila ang kanyang kahinaan. Alam kong narinig niyo, alam kong nasaktan kayo, at alam ko na kaya kayo nanahimik ay dahil galit kayo sa akin. At tama lang yon, karapatan ninyong magalit. Patawarin niyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Patawarin niyo ako hindi dahil gusto kong bumalik ang lahat sa dati. Patawarin niyo ako dahil kailangan kong sabihin ang totoo. Patawarin niyo ako dahil duwag si Papa. Dahil nagtago ako sa likod ng sakit. Sa halip na samahan ko kayong harapin ito, pinabayaan ko kayo. Ibinaba niya ang kanyang noo hanggang sa halos sumayad ito sa sahig. Isang kilos ng lubos na pagsuko. Patawarin niyo ako, mga prinsesa ko. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa buhay ko. Ang kanyang pag-amin ay isang alay, isang pagsuko sa katotohanan, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ang tanging maririnig ay ang pigil na pag-iyak ni Lucas. Akmang magsasalita si Beatrice, akmang sasabihin na isa lamang itong desperadong palabas nang bigla siyang natigilan. Isang maliit na tunog, halos hindi marinig. Ngunit sa loob ng tahimik na silid, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Mula kay Lyrica, ang bunso. Ang kanyang maliliit na labi ay bahagyang bumuka, nanginginig. Pa! Isang pautal-utal na pantig, isang tunog na matagal nang nawala. Dahan-dahang itinaas ni Lucas ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pag-asa. Pagkatapos, si Lyra. Ang kanyang kamay, na laging nakapatong sa kanyang hita, ay dahan-dahang umangat. Nanginginig. Inabot nito ang basang pisngi ng kanyang ama. At si Lyra, ang panganay, ang laging pinakaseryoso. Tumingin siya ng diretso kay Lucas. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. Mayroon ng liwanag, isang malalim na pag-unawa. Papa, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit klaro at totoo. Napasigaw si Beatrice sa gulat, napahawak sa kanyang dibdib. Ang social worker ay napahakbang paatras, saksi sa isang milagrong hindi maipaliwanag ng agham. Ngunit para kay Lucas, habang niyayakap niya ang kanyang 3 anak na nagsisimula nang gumalaw patungo sa kanya, hindi ito milagro. Ito ay pagpapatawad. Ito ay ang kapangyarihan ng katotohanan. Ito ang simula ng kanilang huling kanta. Terso. Ang ingay ng terminal ng bus ay isang magulong musika ng mga paalis at mga dumarating. Para kay Jasmine, ito ang tunog ng pagtatapos. Hawak niya ang kanyang tiket, isang manipis na piraso ng papel na kumakatawan sa kanyang pagsuko. Nabigo siya. Hindi niya nagawang tulungan ang mga bata. At sa proseso, nasaktan niya ang isang lalaking unti-unti na niyang pinutol niya ang sariling pag-iisip. Walang puwang para doon ngayon. Hahayaan na niya ang pamilyang James. Siguro, hindi talaga siya ang para sa kanila. Siguro, ang papel lang niya
ay ang maghasik ng binhi at hahayaan na itong mamatay kasama ng kanyang pag-alis. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may isang malakas na puwersa sa loob niya na nag-udyok na pindutin ang berdeng button. Hello? Jasmine, ang boses ni Lucas. Pero iba ito. Wala na ang bigat, ang galit, ang pait. Ang naririnig niya ay isang boses na basag sa emosyon, ngunit may himig ng isang himalang hindi maipaliwanag. At sa likod ng kanyang boses, may iba pa siyang narinig. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya maririnig kailanman. Isang tunog na halos 3 taon nang nawala sa mansyon. Mga boses, mahina, uutal-utal, ngunit malinaw na parang kristal. Papa, I'm hungry. Can we play music? At pagkatapos, isang tanong na direktang tumusok sa kanyang puso. Jasmine! Where is Jasmine? Napahawak si Jasmine sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang bumuhos na parang ulan. Napaluhod siya sa sahig ng terminal. Hindi na alintana ang mga taong napapatingin sa kanya. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Umuwi ka na, Jasmine, sabi ni Lucas sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pakiusap. Please, umuwi ka na sa amin. Hindi na niya pinatapos ang tawag. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng terminal. Pumara ng unang taxi na nakita niya at halos isigaw ang address na akala niya ay hindi na niya babalikan. Ang pagbabalik niya sa mansyon ay isang eksenang hindi niya malilimutan habang buhay. Pagpasok niya sa malaking pinto, sumalubong sa kanya ang isang imahe na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Lucas sa gitna ng sala at sa magkabilang gilid niya, nakahawak sa kanyang mga kamay ay ang 3 batang babae. Nakatayo. Hindi na sila nakaupo sa wheelchair. Sila ay nakatayo. Kahit medyo nanginginig pa ang kanilang mga tuhod, ngunit matatag. Nang makita siya, sabay-sabay silang lumingon at sabay-sabay nilang binitawan ang kamay ng kanilang ama. Tumakbo sila. Isang mabagal, maingat, ngunit determinadong takbo papunta sa kanya. Niyakap nila siya ng mahigpit. Ang bigat ng 3 maliliit na katawan ay ang pinakamasarap na bigat na naramdaman ni Jasmine sa buong buhay niya. Sa isang sulok ng sala, tahimik na nakatayo si Beatrice. Nakita niya ang lahat. Ang pag-amin ni Lucas, ang unang salita ng mga bata, at ngayon, ang pagdating ni Jasmine. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal niyang kinimkim ay natunaw. Napalitan ng hiya at pag-unawa. Tumango lang siya kay Lucas. Isang tango ng pagsuko at pagtanggap bago tahimik na umalis at isinara ang pinto sa likod niya. Kinagabihan, ang mansyon ay ibang-iba na. Ang mga ilaw ay mas maliwanag. Ang katahimikan ay napalitan ng mahihinang tawanan habang pinapanood nila ang mga bata na sinusubukang kumain ng mag-isa. Nang matapos ang hapunan, magkatabing nakatayo sina Lucas at Jasmine sa may bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Lucas. Hindi po ako ang gumawa nito, sir. Kayo po. Sagot ni Jasmine, nakangiti. Humarap sa kanya si Lucas. Lucas, sabi niya. Tawagin mo akong Lucas. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Jasmine. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilang mga balat ay nagdikit. Isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pasasalamat. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Salamat sa pagbabalik ng musika sa bahay na ito. Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. At sa buhay ko. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon na dating isang malamig na libingan ng mga alaala ay isa ng tunay na tahanan. Ang mga pasilyo ay palaging puno ng tunog ng piano, ng mga halakhak na umaalingaw-ngaw, at ng mga masasayang kwentuhan tuwing hapunan. Sina Lyra, Lyra at Lyrica ay ganap ng nakabawi.
Ang kanilang mga boses ay malinaw, ang kanilang mga tawa ay malakas, at ang kanilang mga hakbang ay matatag. Ang kanilang paboritong gawin ay ang umupo sa tabi ni Jasmine, sa harap ng grand piano, sa silid ni Elra, na ngayon ay isa ng music room para sa kanilang lahat. Ang kanilang maliliit na daliri, na minsan ay walang buhay, ay masigla ng sumasabay sa pagtipa ng mga nota. Isang maaraw na hapon ng linggo, nag-ayos sila ng isang maliit na salo-salo sa hardin. Walang espesyal na okasyon. Ito ay para lang ipagdiwang ang buhay. Ang kanilang bagong simula. Habang pinapanood ni Lucas ang kanyang mga anak na naghahabulan sa malawak na damuhan, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ito ang kapayapaan. Isang kapayapaan na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Lumapit sa kanya si Jasmine. May dalang 2 baso ng iced tea. Inabot niya ang isa kay Lucas. Masaya sila, sabi ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang mga bata. Masaya tayo, pagtatama ni Lucas, habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang balikat sa balikat ni Jasmine. Tumingin sila sa isa't isa. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay namulaklak. Nagsimula ito sa pasasalamat, lumalim sa pagkakaibigan, at ngayon ay isang pagmamahalang tahimik, nauunawaan, at nagpapagaling. Sila ang 2 basag na kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa. Jasmine, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit malambing. Nang dumating ka, ang tanging hiling ko lang ay isang lunas para sa mga anak ko. Pero binigyan mo ako ng higit pa roon. Ibinigay mo sa akin ang aking sarili pabalik. Tinuruan mo akong patawarin ang sarili ko. Ngumiti si Jasmine, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Ganoon ka rin sa akin, Lucas. Sa pagtulong sa iyo na harapin ang iyong nakaraan, hindi ko na malayang hinaharap ko na rin pala ang sa akin. Dahil sa iyo, sa inyo, natutunan kong hindi ako isang kabiguan. Natutunan kong ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagliligtas, kundi tungkol sa pananatili sa tabi. Sa ilalim ng ginintoang sinag ng papalubog na araw, sa saliw ng mga tawanan ng mga bata na naglalaro sa di kalayuan, dahan-dahang inilapit ni Lucas ang kanyang mukha kay Jasmine. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nag-aalab sa pagnanasa, kundi mainit sa pangako, pagtanggap, at pagmamahal. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako at hindi na ako aalis. Hindi ito ang perpektong pagtatapos na parang sa fairy tale. Ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili. Ang paghilom ay isang mahabang proseso na kailangan nilang pagdaanan araw-araw. Ngunit ngayon, alam na nila na hindi na nila kailangang harapin ito ng mag-isa. Dahil magkasama, bubuo sila ng kanilang sariling musika. Isang himig na hindi perpekto, minsan ay wala sa tono, ngunit laging totoo, at puno ng pag-ibig. Ang himig ng kanilang pamilya. Ang kanilang himig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Jasmine. Isang himig na nabuo mula sa katahimikan at pinatibay ng pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat buntong hininga ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakatahimik na sulok ng puso, doon kung saan nananahan ang pinakamatinding sakit. Ngunit doon din matatagpuan ang pinakadakilang paghilom. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Lucas na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang palabas sa madilim na kulungan ng nakaraan. Ipinakita naman sa atin ni Jasmine na ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aayos sa isang taong wasak, kundi ang pananatili sa kanilang tabi habang sila mismo ang dahan-dahang bumubuo sa kanilang sarili. At higit sa lahat, ang kanilang pinagsamang himig
ay isang matamis na paalala na walang katahimikan ang hindi kayang basagin ng katotohanan at walang pusong nasugatan ang hindi kayang pagalingin ng tapat na pagmamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong himig. Ano ang aral na inyong napulot? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Manatili sanang puno ng pag-asa at musika ang inyong mga puso